na nagiging bato. Paano ito makukuha at paano ito palakasin para mag-maintain ang kanyang swerte sa main aura, sa negosyo at panghalina at malakasang alindog at karisma aura? Bago natin umpisahan ang ating video talakayan, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan sa pagbisita dito sa ating YouTube channel at pati na doon sa ating nag-iisang shop doon sa Shopee sa Agimat 13 JF. Maraming salamat po mga kaibigan. Mutya ng lumot na naging bato mga kaibigan. Nakuha na tagpuan sa lugar na mariit sa isang tubudan, likop na minsan lamang na daanan ng mga aura ng tao. Lugar na kung saan marami ang mga elemento na naninirahan, pumapalibot na mga inkantada at inkantado, mga maligno. Itong mutya ng lumot na naging bato mga kaibigan ay hindi basta-basta ito makukuha dahil may isa kang aura na haharapin kung ikaw mismo ang nakakita nitong aurang lumot na naging bato. Ang nakabantay sa ganitong agimat ay isang tawag na talayhang na may mahabang kuko at pangil at isa silang kalahi ng mga maligno. Kung pahintulutan o swerteng ipagkaloob sa iyo na ibigay ito ay makukuha mo ang agimat, pero kung ipadaan ka sa laban ng maligno na ito ay ito nga'y susubukin mo na labanan siya. Kapag matalo mo ang maligno na talayhang ay mapasayo ang agimat ng mutya ng lumot na nagiging bato mga kaibigan. Pero sa amin hindi kami nakipagsapalaran sa laban sapagkat may mga surog kami bilang isang babaylan na ganap. Surog, abyan, gabay na siyang kakausap sa naunang tagabantay sa ganong sahing agimat. At nang makuha namin iyon ay ganon pa din ang aming ginawa. Naghalad kami, nag-alay ng pasasalamat katulad ng manok at malagkit na pagkain, simbolo ng pasasalamat sa mga naunang tagabantay nitong agimat ng mutya lumot na nagiging bato mga kaibigan. Ang mutya ng lumot naging bato ay may physical at spiritual na proteksyon. Malakas ang main aura niya sa may negosyo, panghalina, panghatak ng presensya ng aura ng tao. Dahil nga sa kung makikita natin, ang lumot ay nakadikit-dikit sila at napaka-green ng kanilang kulay. Kadalasan nga ito'y ating nakikita lalo na sa mga fish pond o mga ilog o sa sapa. Ang green na aura ay ito ay nagmalakasang aura ng pera, simbolo ng malakasang aura ng pera at swerte. Lalo na nga itong naging mahikang bato pa mga kaibigan, ang mutya ng lumot. Nakakatulong din ang Bertudis aura ng mutya lumot na liwas sakit, liwas kapahamakan at makapagbigay ng magandang aura, enerhiya sa katawan. Maganda din itong sangkap na kombinasyon sa paggawa ng lanahan. Iwasan lamang natin mga kaibigan na dalhin ito sa sementeryo o hakbangan at sa pag-ihaw ng manok ay palagi nating tandaan na bawal. Kailangan kunin muna ito sa katawan bago mag-ihaw ng manok mga kaibigan. Iwasan din na ipahawak sa maraming kamay para hindi ito lulusaw ang kanyang taglay na swerte, aura at hatid tulong at proteksyon. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video talakayan ay muli po nating pinapaalala
na ang agimat sangkap ay gamitin sa tama, gamitin sa kabutihan, tumulong na walang pag-alinlangan at higit sa lahat ay unahin palagi natin ang Diyos na siyang lumikha sa lahat dito sa mundo. Manalangin tayo ng taimtim at bukal sa puso at sa bawat nating gawa Kanya itong nakikita at ang nais nating hinahangad ay unti-unting matutupad.